Minsan, ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Hindi mo alam kung kailan ka hahagkan ng problema. At kung minsan, sa sobrang bigat, mas pinipili na lamang ng iba na kumapit sa patalim, dala ng matinding pangangailangan. Tulad na lamang ni Rina na pumatol sa lalaking may asawa na. Ngunit hanggang kailan nga ba siya makikihati sa puso ng lalaking may nagmamay-ari na? Paano niya aawatin ang bugso ng kanyang damdaming nahulog na ng tuluyan? Inatake na naman sa pusong tatay mo, Rina. Tapos sumabay pang diabetes niya. Nako, ang hirap-hirap na ng buhay natin. Hindi ko na alam kung saan ako hahanap ng pera. Lubog pa tayo sa utang. Sinisigil na nga ako ng mga inutangan ko eh. Pero anong magagawa ko? Wala naman akong pambayad. Nako, kalma ka lang, Nay. Ikaw naman, masyado kang nagpapaka-stress sa buhay. Easy ka lang, okay? Magagawa natin yan ng paraan. Paano ko kakalma? Kailangan natin ng malaking pera para sa operasyon ng ama mo. Huwag ka mag-alala, Nay. Akong bahala. Gagawa ko ng paraan para magkapera tayo. Kaya huwag ka nang magpanik dyan. Alam mo, hindi maganda sa mental health ang pag-iisip ng mga negatibo. Kaya dapat positive lang tayo sa buhay. At ano namang paraan ang magagawa mo, Rina? Isa ka lang namang labandera. Kulang na kulang nga sa pagkain natin ang kinikita mo sa paglalabada. Basta magtiwala ka lang sa akin, Nay. Akong bahala. Kayang-kaya kong maghanap ng pera sa mas lalong madaling panahon. Alam mo naman, malakas ako sa mga kaibigan ko. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala, Nay. Matulog ka na lang ng maaga dahil pagkagising mo, may pera na tayo. Likas na kay Rina ang pagiging positibo sa tuwing magkaharap sila ni Aling Matet. Ayaw niyang ipakita sa kanyang ina na nahihirapan siya. Ngunit ang totoo, gulong-gulo na talaga ang utak niya. Sa loob ng kanyang silid, dito niya lang nagagawang ilabas ang tunay niyang nararamdaman na pilit niyang tinatakpan ng mga ngiti. Ay nako, inalipin na naman kami ng problema. Kaya ako pupulot ng pera. Wala ngang laman ng pitaka ko kahit 5 duling. Napasubsob siya sa kanyang unan. Nanariwa sa kanyang alaala kung ilang beses pabalik-balik sa ospital si Mang Karding dahil sa sakit sa puso at diabetes. Naalala niya rin kung paano ito nagmakaawa sa kanila na gusto pa nitong mabuhay ng matagal. At habang sinasariwa ni Rina ang mga alaalang yon, hindi niya namalayang kanina pa pala pumapatak ang taksil niyang mga luha. Hindi pwede to. Hindi ako pwedeng matulog hanggat wala pa akong nagagawang paraan. Kailangan kong kumilos. Mas lalo lang malalagay sa panganib ang buhay ni tatay kapag hindi siya naoperahan. Kaya bawal ako matulog sa gabing to. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at marahang naglakad patungo sa harapan ng malaking salamin. Tanaw niya ang kanyang refleksyon na tila ba binagsakan ng langit at lupa. Ang ganda ko. Baka pwede itong gamitin para akitin ng mga lalaki. Paano kaya kung magtrabaho na lang ako sa club? Ay, hindi pala. Hindi ako pwedeng maging prostitute. Dapat dalagang Pilipina pa rin ang atake ko, kahit inaalipin na ako ng problema. Bahagya siyang natawa sa kanyang sariling kalokohan. Umayo siya ng tayo habang patuloy niyang tinitingnan sa salamin ang kanyang sarili. Para na akong timang sa kaiisip sa mga problema namin. Ay nako. Saan ba kasi ako pwedeng hahanap ng pera? Mang-hold up kaya ako? Joke lang. Masyado kong mabait para gawin ang bagay na yun. Napabuntong hininga siya sabay sulyap sa kanyang relong pambisig. 7:00 pa lang pala ng gabi. Ang mabuti pa, maglakad-lakad muna ako sa labas. Baka sakaling may himalang mangyari. Wala akong makukuha kung magkukulong na ako sa kwartong to. Inayos niya ang kanyang sarili. Pinahid niya ang mga luhang naglanda sa kanyang pisngi. Sinuklay ang magulo niyang buhok. Nagpalit ng bagong damit at naglagay ng konting pabango. Kailangang presentable akong tingnan. Hindi pwedeng magmukha akong lantang saging na pinagsamantalahan dahil sa stress. Buhay nga naman ang daming problema. Naglakad si Rina sa madilim na kalsada habang pilit pinipigilan ang kaba sa kanyang dibdib.
Mabigat ang bawat hakbang niya. Tila ba bawat lakad niya ay may kasamang panalangin na sana'y may mangyaring himala sa gabing yon. May sakit si tatay. Kailangan ko ng malaking halaga para sa operasyon niya. Kung saan-saang trabaho na siya nag-apply, ngunit hindi man lang siya natanggap. Tila ba lumapit sa kanya ang kamalasan kung kailang wala talaga siyang maaasahan. Ma'am, kahit cashier lang po, kahit maglinis ako ng inodoro, okay lang sa akin. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Pasensya ka na, Iha. Kulang ka pa sa experience. Baka sa susunod na lang. At isa pa, magsasara na kami. Malapit ng 8:00. Kahit trainee muna po. Kahit walang sahod sa una. Sige na po, kailangan ko na po talaga ng trabaho. Ay naku, hindi pwede. Baka ako pang mawalan ng trabaho niyan. Tahimik na umalis si Rina habang pilit nang umingiti. Ngunit ilang segundo pa lamang mula nang siya ay tumalikod sa manager, bumagsak agad ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya ng mga oras na yon ay siya ng pinakamalas sa lahat ng mga malas. Grabe naman sila sa akin. Kaya nga ako naghahanap ng trabaho para magka-experience eh. Tapos liligwakin lang nila ako. Tinanggihan ko na nga pati ang sahod. Hindi pa rin ako tinanggap. Ano ba to? Hiring ba talaga o trip-trip lang? Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa maramdaman niyang kumakalam na ang kanyang sikmura. Napahawak siya rito at napangiwi. Aray ko, Chan. Huwag ka munang umarte dyan. Wala nga tayong pera eh. Magtiis ka muna. Nadaig niya pa si Manny Pacquiao kung suntukin niya ang kanyang tiyan. Tuloy, ang mga taong nakakasalubong niya ay agad na lumalayo sa kanya sa takot at pag-aakala na nasisiraan na siya ng bait. Napatingin siya sa isang karinderya. Naamoy niya ang pritong ulam mula roon at saka napalunok. Hindi niya namalayang dumadais na pala siya roon. Ate, magkano pong isang order ng ulam? 60, Iha. Pwede po bang kalahati lang? 30 pesos lang kasi ang kaya ng pera ko. Ay, pasensya ka na. Hindi kami nagkakalahati. Buo lang. Baka kasi malugi itong karinderya namin. Tsaka halata naman sa itsura mo na mapera ka. Masyado ka lang kuripot. Ate, ganito lang po talaga ako mag-ayos. Hindi naman po pwedeng magmukha akong baluga dahil lang sa wala akong pera, no? Beauty is life. Kaya babawiin ko na lang sa gandang pagiging hampas lupa ko. Ganito na lang po. Paano po kung titigan ko na lang yung ulam? Libre naman siguro yun, 'di ba? Saglit lang po akong tititig. Mag-i-imagine na lang po ako. Napatawang tindera habang umiiling. Nako, iba ng tama mo, miss. Bangag ka ba? Kung nakakabusog lang ang titig, baka lahat tayo busog na. Ang mabuti pa ay umalis ka na. Tingnan mo, pinagtitinginan ka na ng mga customer ko. Hindi pwede rito mga sabog. Napakamot na lamang si Rina ng ulo at napangiti na lang kahit halatang gutom na siya. Sige po ate, salamat na lang po sa amoy. Ang laki po ng tulong. Sinlaki ng yung ilong. Aba! May sira na nga yata ang utak ng babaeng yun. Napatakbo na lamang si Rina ng mabilis sa takot na baka'y dumapo sa kanyang bunbunan ang sandok na hawak ng tindera. Nang siya ay makalayo na, bumagal ang kanyang paglalakad. Doon niya naramdaman ang magkahalong gutom, pagod at pag-aalala para sa kanyang pamilya. Lord, ano nang gagawin ko? Bigyan mo ko kahit sign lang. Kahit maliit na sign. Hindi pa ako choosy. Parang zombie na maglakad si Rina sa kalsada. Lutang na siya at hindi niya na namamalayan ang kanyang dinaraanan. Mabagal ang kanyang mga hakbang at tila ba wala na siyang pakialam sa paligid. Hindi niya napansin na nasa gitna na pala siya ng kalsada hanggang sa may paparating na itim na kotse at mabilis ang takbo nito. Biglang tumunog ang preno niyon. Halos ilang dangkal na lang ang layo ng sasakyan sa kinatatayuan ni Rina. Napahinto ang kotse ng biglaan. Ngunit si Rina, dahil sa sobrang pagod at panghihina, ay napadapa na lamang sa unahan ng kotse. Hindi ko na kaya. Patayin niyo na lang ako. Bundulin niyo na lang ako. Agad na bumukas ang pinto ng kotse at bumaba ang isang lalaki. Matangkad ito, maayos ang tindig at halatang maalaga sa katawan.
Nakasuot siya ng puting polo na bahagyang nakabukas sa itaas. Dahilan para hayagang makitang makinis nitong leeg at malinis na balat. Nakasuot ang lalaki ng itim na slacks at makintab na sapatos. Maayos ang pagkakaayos ng kanyang buhok. Tila ba hindi ginagalaw ng hangin. Malinis ang muka, matangos ang ilong at malinaw ang kanyang mga mata na may halong inis at pagtataka habang nakatingin kay Rina. Ano bang problema mo? Baliw ka ba? Gusto mo bang magpakamatay? Tapos ngayon gusto mo pang gawing kamang unahan ng kotse ko. Hindi agad sumagot si Rina. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin sa lalaki. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Na mga oras na yon ay nakikisama sa dalawa ang mundo. Para bang tumahimik ang buong paligid. Nabasag ang katahimikang yon nang magsalita na si Rina. Fried chicken. Ang sarap mo. Ginugutom mo akong lalo. Napakunot ang noo ng lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun ang kinikilos ng babaeng kaharap niya. Ano? Oy, pangit. Hindi ako fried chicken. Lasing ka ba o sadyang may tama ka lang sa utak? Ako, fried chicken? Sa gwapo kong to. Pagmumukhain mo lang akong fried chicken? Isip bata. Gusto kita. Gusto ko ng fried chicken. Biglang tumayo si Rina at sinunggaban ng lalaki. Nagulat na lamang ito at mabilis na umiwas. Hoy! Anong ginagawa mo? Pilit pinipigilan ng lalaki si Rina pero ayaw pa ring paawat nito. Hanggang sa dumulas ang braso ng lalaki sa balikat ni Rina. Sa tagpong yon, tagumpay na nasunggaban ni Rina ang leeg ng lalaki. Ang pula, parang litsong manok. Napatras ang lalaki ngunit hinahabol pa rin siya ni Rina, tila ba may sarili itong mundo. Ang sarap tingnan, parang makatas. Tumigil ka nga. Paldung-paldo ka sa kakahalik sa akin eh. Ngunit sa sobrang gutom at hilo, hindi na kontrolado ni Rina ang kanyang sarili. Patuloy lamang siyang nilalamon ng hallucination habang nakatitig siya sa labi ng lalaki. Ang lambot, parang bagong luto. Ano ba? Gusto mo bang kasuhan kita ng sexual harassment? Napatras ang lalaki ngunit napahawak si Rina sa kanyang polo. Napasubsob si Rina sa lalaki dahilan para mawalan sila pareho ng balanse sa katawan. Sa sobrang likot at pagpupumiglas, natumba silang dalawa papasok sa loob ng kotse. Nagkagulo ang kanilang mga galaw habang pilit inaalis ng lalaki ang babaeng parang zombie na nakapatong sa kanya. Tumigil ka na sabi. Hindi ako pagkain para mukbangin mo. Ang sarap. Huwag kang gagalaw. Akin ka lang. Hindi malaman ng lalaki kung matatawa, maiinis o matatakot siya sa kakaibang sitwasyon na kanyang kinasangkutan. Mukhang gusto mo yata ako ha. Masyado ba akong pogi sa paningin mo, babae? Biglang natauhan si Rina nang marinig niyang magsalita ng mahangin ng lalaki. Gayunpaman, masusi niya pa rin itong tinitigan. At mukhang totoo naman ang mga sinasabi nito. Tama ka. Ang gwapo mo nga. Para kang artista. Saglit na tumigil sa pagsasalita si Diego. Wari bang may malalim siyang iniisip habang tinitingnan niya ng maigi ang mukha ng dalaga. Nagsimula ang kanyang tingin sa mapupungay na mata ng dalagita. Patungo sa matangos nitong ilong, pababa sa magandang hulma nitong labi at dumako sa manulusog na dibdib ng babae. May kung anong paghanga ang maaaninag sa sulok ng mga mata ni Diego habang pinagmamasdan niya ang magandang hubog ng katawan ng babaeng kaharap niya. Ilang sandali pa ay nagsalita si Diego. Papayag ka ba na maging asawa ko, babae? Asawa? Aba, ang bilis mo naman. Ikaw yatang may gusto sa kagandahan ko. Uy, ikaw humahanga ka na pala sa beauty ko. O ano, pumapayag ka na ba na maging asawa ko? Masyado ka namang mabilis magdesisyon. Nag-enjoy pa nga ako sa pagkadalaga ko. Bibigay mo na agad ako ng responsibilidad. Nakakapagod kaya maging isang ina kung sakaling magkaanak agad tayo. Paano kung bibigyan kita ng kalahating milyon? Papayag ka ba na maging asawa ko? Napaawang ang labi ni Rina, kasabay ng paglaki ng kanyang mga mata. Labis niyang ikinagulat ang kanyang narinig. Kalahating milyon?
Aba, sigurado ka ba sa offer mong yan? Naku, baka pinaglalaroan mo lang ako. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, babae. Seryoso ko sa sinabi ko. Gusto kitang maging asawa, kapalit ng ₱250,000. ₱250,000? Aba, ang laki naman yan. Kaya mo bang ibigay yan? Hindi mo na kailangan alamin kung kakayanin ko bang magbigay ng ₱250,000. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Pumapayag ka ba na maging asawa ko? Unang pumasok sa isip ni Rina ay ang kalagayan ng kanyang ama. At nang sandaling yon, wala na siyang nagawa pa, kundi ay tanggapin na lamang ang alok sa kanya. Oo, pumapayag na ako na maging asawa mo. Hindi na ako tatanggi pa. Mabilis ka lang naman palang kausap. Talagang magkakasundo tayo niyan. Teka, ano nga ang pangalan mo? Ako si Rina. Ako naman pala si Diego. Pwede ko na bang makuha ang ₱250,000? Hindi naman sa mukhang pera ako. Kailangan ko lang talaga ng pera para sa operasyon ni Itay. May sakit kasi siya sa puso eh. Ibibigay ko ang kailangan mo basta sa isang kondisyon. Anong kondisyon, Diego? Hindi na sinagot ng lalaking tanong ni Rina. Dinaan niya na lamang sa kilos ang kanyang tugon. Binuhat niya ang dalaga patungo sa upuan ng kanyang kotse at kapag kuwan ay sinarahan ng sasakyan. Pagkatapos nito ay nagmaneho siya at huminto sa isang bakanteng lugar. Anong gagawin natin dito, Diego? Bakit dito mo ko dinala sa madilim na lugar? Tinakpan ng lalaking bibig ni Rina gamit ang dalawang daliri nito. Naamoy niya pa ang mabangong pabango mula sa kamay nito na tila ba mamahalin. Huwag ka nang magtanong pa, Rina. Ayoko ng babaeng maingay. Mag-enjoy ka na lang sa gagawin natin. Marahang sinunggaban ni Diego ang malarosas na labi ng dalaga. Kaagad namang umiwas si Rina. Tila hindi niya naibigan ang ginawa nito sa kanya. Teka lang, Diego. Masyado ka namang mabilis. Hindi mo pa nga nabibigay ang pera. Sinusunggaban mo na agad ako. Naku, baka takasan mo lang ako pagkatapos ng gabing to. Huwag kang mag-alala, Rina. Hindi kita tatakasan. Gusto ko lang makasigurado na mabibigyan mo ako ng anak kapalit ng pera. Baka kasi akong takasan mo kapag naibigay ko na ang kailangan mo. Sumilay ang ngiti sa labi ni Rina. Naunawaan niya na kung bakit nais ng lalaki na may mangyari sa kanila sa gabing yon. Humawak siya sa leeg nito at marahang nagwika. Kung ganon, ibibigay ko ang kagustuhan mo bago matapos ang gabing to. Marahang lumapit si Diego hanggang halos magdikit ang kanilang mga noo. Tinitigan niya si Rina na tila ba hinihintay ang huling pahintulot nito. Nang hindi umiwas ang dalaga, muli niyang hinalikan ang mga labi nito. Mas mabagal at mas maingat kaysa kanina. Pumikit si Rina habang marahang humawak sa kwelyo ng lalaki. Sa loob ng sasakyan ay tanging mahihinang paghinga lamang nila ang maririnig. Bahagyang umuga ang kotse dahil sa pagkilos nila, kasabay ng malamig na ihip ng hangin na sumisingit sa bahagyang nakabukas na bintana. Sa labas, maliwanag ang buwan na tila tahimik na saksi sa gabing yon. Ang mapusyaw nitong liwanag ay tumatama sa salamin ng sasakyan, wari bang sumasang-ayon sa lihim na kasunduang nabuo sa pagitan ni Rina at Diego. Ilang sandali pa ang lumipas bago marahang humiwalay si Diego. Hinaplos niya ang pisngi ni Rina at ngumiti. Halika na. Hindi ligtas kung dito tayo magtagal. Tahimik na tumango ang dalaga. Mabilis niyang inayos ang kanyang buhok at damit bago sumandal sa upuan. Muling pinaandar ni Diego ang sasakyan. Habang binabagtas nilang tahimik na kalsada, wala ni isa man sa kanila ang nagsalita. Tanging ang tunog ng makina at ang mahinang tugtog mula sa radyo ang pumuno sa katahimikan. Makalipas ang ilang minuto ay huminto sila sa tapat ng isang malaking bahay na napapalibutan ng matataas na puno. Unang bumaba si Diego sa kotse at agad na pinagbuksan ng pinto si Rina. Pagpasok nila sa loob ng mansyon ay bumungad ang malawak na sala na naliliwanagan ng mamahaling chandelier. Napalingon si Rina sa paligid, halatang namangha sa laki ng tahanan. Dito ka pala nakatira? Simula ngayong gabi, pwede mo ring ituring na pansamantala mong tahanan to. Napatingin si Rina sa lalaki. Hindi niya mawari kung bakit tila may kakaibang bigat sa paraan ng pagkakasabi nito.
At habang dahan-dahang nagsasarang malaking pinto sa likuran nila, hindi alam ni Rina na ang gabing yon ang magiging simula ng isang lihim na magbabago sa kanyang buhay. Grabe, laki pala ng mansyong to. Ang swerte ko naman at nakarating ako sa ganitong klaseng bahay. Ganito palang bahay ng mga mayayaman. Maya-maya lamang ay napahinto si Rina sa kanyang paglalakad nang mapadakong tingin niya sa malaking larawan na nakasabit sa gitna ng sala. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang wedding picture yon. Nakatayo roon si Diego, nakasuot ng mamahaling itim na tuxedo, habang katabing isang babaeng nakasuot ng wedding gown. Kapwa sila nakangiti. Wari bang larawan ng isang perpektong mag-asawa? Bigla tuloy na nakaramdam si Rina ng panlalamig na katawan. Diego, ano to? Sinong babaeng to? Dahan-dahang lumingon si Diego sa kanya. Tila wala man lamang pagtataka sa mukha nito nang makitang reaksyon ni Rina. Nakita mo na pala. Huwag mong sabihing, may asawa ka na? Hindi agad sumagot si Diego. Sa halip ay naglakad ito patungo sa minibar sa gilid ng sala at nagsali ng alak sa kristal na baso. May mga bagay na hindi na kailangang ipaliwanag pa, Rina. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rina sa sinabi niyang yon. Sira ulo ka ba? Anong ibig mong sabihin? Kabit lang ako? Hoy, Diego, ni minsan na hindi ko pinangarap ang maging kabit. Anong tingin mo sa aming mga babae? Laruan lang? Para usan? Bago pa man makasagot ang lalaki, ay isang malamig na tinig ang biglang umalingaw-ngaw mula sa ikalawang palapag ng mansyon. Mabuti naman at nakauwi ng mahal kong asawa. At hindi lang yon, may dala pang kabit. Sabay na napatingin si Rina at Diego sa malaking hagdanan. Dahan-dahang bumaba ang isang matangkad na babae. Nakasuot ito ng pulang bestida na bumabagay sa maputi nitong balat. Matalim ang mga mata nito at baka sa muka ang isang mapanuyang ngiti. Siyang babaeng nasa larawan. Hayop ka, Diego. Sa ganda ng asawa mo, nagawa mo pa talaga siyang lokohin? Lalo siyang kinabahan nang mapansing na hindi man lamang nagulat si Diego sa paglitaw nito. Gising ka pa pala, Veronica. Paano ko makakatulog kung gabi-gabi kang nawawala? At ngayon, may inuwi ka pang ibang babae. Napatingin si Rina kay Diego. Baka sa ekspresyon ng mukha ng dalaga ang labis na kalituhan. Sandali nga, Muslim ka ba? Hindi ako Muslim, Rina. At huwag ka na masyadong tanong ng tanong. Tumikim si Veronica at tumigil sa huling baitang ng hagdan. Matalim nitong tinitigan si Rina mula ulo hanggang paa. Nanlilisik ang mga mata ni Rina habang salitan niyang tinitingnan sina Diego at Veronica. Kanina lamang ay inisip niyang baka nagbukas na sa kanyang pintuan ng swerte. Ngunit sa isang iglap, para bang muli siyang ibinagsak ng tadhana sa mas malalim na hukay. Hindi ako papayag sa ganito. Ayokong akong maging dahilan ng sakit ng kapwa ko babae. Matigas ang boses niya, ngunit bakas doon ang panginginig. Hindi niya alam kung galit bang nangingibabaw o kahihiyan sa kanyang sarili. Napabuntong hininga si Veronica habang marahan itong bumaba sa huling baitang ng hagdan. Nakataas ang noo nito at taglay ang isang kakaibang kalmadong anyo na tila ba sanay na ito sa ganitong sitwasyon. Mabuti naman at marunong ka pang mahiya. Napailing si Diego at inubos ang laman ng baso nito bago muling nagsalin. Drama agad. Hindi mo pa nga alam ang buong kwento. Hindi ko na kailangang malaman pa. Sapat nang nakita ko. May asawa ka na, Diego. Niloko mo ko. Niloko? Kailan ko sinabi sa'yo wala akong asawa? Napanganga si Rina. Napasapon na lamang siya sa kanyang noo. Napagtanto niya kasing totoong sinabi ni Diego. Hindi niya rin naitanong kung binata o may sabit ba ito. Basta na lamang siyang pumayag sa kagustuhan nito dahil nasilaw siya sa alok na pera. Basta ayoko ng ganito. Ayoko maging kabit. Gusto ko nang umuwi. Ayoko makisama sa isang lalaking babaero. Hindi marunong makontento sa isa. Ngunit bago pa man muling makapagsalita si Rina ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napaatras siya at agad na sinagot ang tawag. Hello?
Kumusta? May masama po bang nangyari? Sa kabilang linya ay humahagulgol si Aling Matet, ang ina ni Rina. Rina, anak! Sinugod na naman sa ospital ang tatay mo! Ano? Bakit na naman? Inatake na naman sa puso. Sabi ng doktor, kailangan na raw operahan agad. Kapag hindi natin nabayaran ang down payment, hindi nila gagalawin ang tatay mo. Nanghina ang mga tuhod ni Rina. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Nay, magkano po? 300,000 agad, anak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagmamakaawa na ako sa cashier pero ayaw talaga. Kalaunan ay naputol na ang linya. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Rina sa balitang yon. 300,000? Kalahating milyon ang alok ni Diego. Sakto para sa down payment sa operasyon ni tatay. Tila baliw na kinausap ni Rina ang kanyang sarili. Napapikit at buntong hininga na lamang siya dahil hindi niya gusto ang kanyang gagawin. Bigla siyang napaiyak. Subalit agad ring umurong ang kanyang luha nang makita niyang mag-asawa sa kanyang harapan. Tahimik at kapwa nakatingin sa kanya sina Diego at Veronica. Totoo bang sinabi mong kalahating milyon ang ibibigay mo sa akin? Ibibigay mo talaga? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip ay lumapit ito sa kanya hanggang halos isang dangkal na lamang ang pagitan nila. Oo, kung susundin mo ang kondisyon ko. Napapikit si Rina. Alam niyang isang maling desisyon lamang ang pagitan ng lahat. Ngunit ano pa bang pagpipilian niya? Ang prinsipyo ba niya? O ang buhay ng kanyang ama? Dahan-dahan na lamang siyang napaupo sa sofa. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo na agad ang mga kondisyon na yan. Nagkatinginan sina Diego at Veronica. Pagkuway si Veronica ang unang nagsalita. Gusto namin ng anak. Di gumawa kayo. Ganun ba kahirap yun? Mukhang sanay naman itong si Diego sa paggawa ng bata. Hindi ako maaaring magdalang tao, Rina. Parang may kung anong bumigat sa hangin. Napayuko si Veronica. Wari bang hirap na hirap itong aminin ang katotohanan. Ilang taon na kaming kasal. Ilang taon na rin kaming sumubok. Pero wala. Hindi ko kayang bigyan ng anak ang asawa ko. Kaya naghahanap kayo ng ibang babae. May ibang paraan pa naman dyan. Mayaman naman kayo, di ba? Hindi ka lang basta ibang babae, Rina. Maganda ka, malusog. At higit sa lahat, may malasakit ka. Yun ang hinahanap ko para sa magiging ina ng anak ko. Para bang gustong masok ng dalaga sa kanyang narinig. Napailing na lamang siya bilang pahiwatig ng kanyang pagkadismaya. Para mo naman akong ino-order sa catalog. Hindi ka namin pinipilit. Kung ayaw mong tanggapin ang inaalok namin, di lumayas ka na. Ngayon din. Malalim na napaisip si Rina. Ilang sandali ang lumipas ay may inilapag si Diego na isang makapal na brown envelope sa mesa. Dahan-dahan itong binuksan ni Rina. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Puro pera ang laman. Bulto-bultong salapi. 300,000. Ipadala mo agad sa ospital kung nasaan ang tatay mo. Nanginginig ang mga kamay ni Rina. Halos hindi siya makahinga habang nakatitig doon. Ang natitirang 200,000 ay ibibigay ko kapag nabuntis ka na. Dadagdagan ko ng 1,000,000 kung babae, 2,000,000 kung lalaki, at 5,000,000 naman kung kambal. Napahigpit ang hawak ni Rina sa envelope. Pakiramdam niya ay sinusubok siya ng langit. Ano-ano pang magiging kasunduan natin? Simple lang naman. Mananatili ka rito sa mansyon. Hanggang kailan ako mananatili rito? Hanggang sa mabuntis ka at mga anak. At pagkatapos, anong mangyayari sa bata? Iiwan mo sa amin ang bata at malaya ka nang umalis. Pwede mo nang gawin ang gusto mo. Sa kalagitnaan ng palitan ng diskurso, biglang nagsalita si Veronica. Pero may mga kondisyon. Tumayo ito at isa-isang binilang sa kanyang mga daliri. Una, hindi ka maaaring umarte na parang asawa. Ikalawa, hindi ka maaaring manghimasok sa relasyon naming mag-asawa. Ikatlo, kapag nahulog ang loob mo kay Diego, ikaw mismong aalis. At ikaapat,
Huwag kang magpapanggap na inaangkin mo ang anak na isisilang mo. Parang sinaksak ang dibdib ni Rina sa huling sinabi ni Veronica. Hindi ko yata kakayanin yun. Akin ang batang dadalhin ko. Sa dugo, oo. Pero sa papel at sa batas, anak namin yon. Napakurap si Rina. Hindi niya lubos akalaing ganun pala kabigat ang hinihingi ng mag-asawa. Ngunit nang muling sumagi sa isip niya ang ama niyang naghihingalo sa ospital, naging praktikal siya. Mas nanaig sa kanyang pagdedesisyon kung anong kailangan na kaniyang pamilya. Tahimik siyang tumayo, lumapit sa mesa saka pinulot ang panulat na naroon. Kapag pinirmahan mo yan, wala nang atrasan. Tinitigan ni Rina ang kontrata. Bawat salita ay tila kutsilyong unti-unting sumasaksak sa kanyang konsensya. Ngunit sa huli, nangibabaw ang pagmamahal niya sa pamilya. Nakapikit niyang pinirmahan ang kanyang pangalan. Pagkababa ng panulat ay para bang may bahagi ng pagkatao niyang tuluyang nabura. Ngumiti si Diego at saka pumalakpak. Welcome home, Rina. Huwag mo nang alalahanin ang tatay mo dahil ako na mismo gagawa ng paraan upang maipadala sa kanila ang perang kinakailangan nila. Samantalang si Veronica ay nanatiling malamig ang muka. Halatang labag sa kalooban nitong desisyon nilang mag-asawa. Simula ngayon, isa ka ng bilanggo ng kasunduang pinasok mo. Pero huwag ka mag-alala dahil bibigyan ka namin ng magandang kwarto. Hindi ka naman namin ikukulong sa selda na parang aso. Maalaga ko sa hayop, kaya wala kang dapat ikabahala. At sa gabing yon, habang hawak ni Rina ang perang magliligtas sa buhay ng kanyang ama, hindi niya alam na kapalit pala niyon ang unti-unting pagkakakulong ng kanyang puso sa lalaking hindi kailanman maaaring maging kanya. Sumikat ang araw nang hindi man lamang nakatulog ng maayos si Rina. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang kontratang pinirmahan niya. Tuwing pinipikit niya ang kanyang mga mata ay tila ba nakikita niya ang sariling pirma na para bang marka ng kasalanang hindi na niya mababawi pa. Nasa loob siya ng malawak na silid na ipinagamit sa kanya ni Diego. Halos kasing laki na yon ng buong bahay nila. May malaking kama na kulay puti, salaming abot hanggang kisame at kurtinang yari sa mamahaling tela. Ngunit sa kabila ng karangyaan, pakiramdam niya ay para siyang nakakulong. Napabango na lamang siya nang marinig ang mahinang katok sa pinto. Sino yan? Bumukas ang pinto at sumilip ang isang matandang babae na nakasuot ng malinis na uniforme. Magandang umaga po, Ma'am Rina. Ako po si Nena. Pinababa na po kayo ni Sir Diego para sa almusal. Napatigil si Rina sa pagkakatawag sa kanya. Huwag mo nga akong tawaging, ma'am. Hindi naman ako amo rito. Wala tayong pinagkaiba, Aling Nena. Naninilbihan lang din ako rito. Ma'am Rina, masanay ka na po. Utos po ni Sir Diego na tawagin ko kayong madam. Ayoko pong makaltasan ng sahod, no? Pagkaalis ng matanda ay napabuntong hininga si Rina. Mabilis siyang naghanda at bumaba. Pagdating niya sa dining area ay agad niyang nadatnan sina Diego at Veronica. Magkatabing dalawa. Abala si Veronica sa pagpapahid ng mantikilya sa tinapay ni Diego, habang ang lalaki naman ay tahimik na humihigop ng kape. Parang isang normal na mag-asawa. Biglang may kumirot sa dibdib ni Rina, kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Mabutit bumaba ka na, Rina. Umupo si Rina sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Napatingin siya sa samot-saring pagkain. May bacon, longganisa, sinangag, pancake, prutas at sariwang juice. Hindi niya napigilang mapalunok. Sa bahay kasi nila, minsan asin at kanin lang ang almusal. Tititigan mo na lang ba ang almusal? Kumain ka na. Ayokong nagugutom ka. Parang bata namang tumango si Rina. Mabilis siyang kumuha ng pagkain. Sa sobrang gutom ay naparaming subo niya. Grabe, ang sarap pala ng bacon kapag libre. Biglang napatingin si Veronica. Napataas ang kilay nito habang mariing nakatitig kay Rina. Hindi ka ba marunong kumain ng dahan-dahan? Napatingin naman si Rina rito habang may laman pa ang bibig. Marunong naman, gutom lang talaga ako. Nakakahiya kang tingnan. Aba, bakit? Kumakain lang naman ako.
Hindi naman ako sumasayaw sa ibabaw ng mesa. Yun yung nakakahiyang tingnan. Napairap na lamang si Veronica. Tama na. Masyado pang maaga para magbangayan kayong dalawa. Tahimik na nagpatuloy ang tatlo sa pagkain. Ngunit ramdam ni Rina ang matalim na tingin ni Veronica. Pagkatapos ng almusal ay inilibot siya ni Nena sa kabuuan ng mansyon. May mini library, indoor pool, game room at hardin na mas malaki pa sa barangay plaza na kanyang pinagmulan. Grabe, parang isang barangay na rin pala halos ang mansyong to. Matagal nang mayaman ang pamilya ni Sir Diego kaya hindi na nakapagtataka kung bakit ganito kalaking bahay nila. Sa isang sulok ay namataan ni Rina ang isang napakagandang flower vase. Nilapitan niya ito sa kahinawakan. Hindi niya namalayang napalakas ang hawak niya rito. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay natabig ito at nabasag sa sahig. Yaya, anong ingay na yon? Unti-unting lumapit sa kanilang kinaroroonan si Veronica. Hindi maipintang galit nito matapos makitang basag ang isa sa mga mamahaling florera niya. Pasensya na Veronica, hindi ko naman sinasadya. Sinadya mo! Ang tagal-tagal lang nakatayo dyan ng vase na yan. Ngayon lang nabasag. Dahil dumating ka. Masyado kang pakailamera. Palibhasa. Isa ka lang hampas lupa. Hindi mo kailangang ipamukha sa akin na mahirap ako. Kailangan. Baka kasi makalimutan mo ang lugar mo. Hindi ko nakakalimutan ang lugar ko. Alam ko na nandito ako para bigyan ng anak ang asawa mo. Pasensya ka na. Pasensya kung hindi ako ganun kalandi para sigu-sigundong makipaglingkisan sa asawa mo. Kundi lang naman dahil sa pera, lumayas na ako rito. Anong gusto mong sabihin? Ipinagmamalaki mo ba sa akin ang matres mo? Rina, bayaran ka lang. Hindi ka lang katulong o kabet. Isa kang walking incubator. Natigilan na lamang si Rina. Isang sampal sa kanyang masabihan ng walking incubator. Pakiramdam niya ay ginagamit lamang ang katawan niya dahil kailangan ng ibang tao. Nakaramdam siya ng pagbaba ng kanyang sariling dignidad. Kinagabihan, muling nagsalo ang tatlo sa hapag. Ngunit mas mabigat ang tensyon sa pagitan ni Rina at Veronica. Tahimik silang kumakain nang biglang nagsalita si Veronica. Diego, sa akin ka mamaya. Asawa mo ako. Hindi mo ko kailangang bayaran para lamang paligayahin ka. Veronica, mamaya na. Nasa pagkainan tayo. Napatigil si Rina sa pagsubo. Muling natahimik ang lahat. Hindi malaman ni Rina kung bakit tila may kakaibang kirot sa kanyang dibdib sa tuwing magkasama sina Veronica at Diego. Hindi naman dapat siya maapektuhan dahil wala naman siyang karapatan. Isa lamang siyang babae sa kasunduan. Pagkatapos ng hapunan ay agad siyang umakyat sa kanyang kwarto. Nagmukmok siya roon at malalim na napaisip. Hanggang sa ilang sandali ay naisipan niyang lumabas para magpahangin. Ngunit sa pagdaan niya sa hallway ay napahinto siya. Bahagyang nakaawang ang pinto ng silid ni Diego at Veronica. Mula roon ay naririnig niya ang mahihinang tawanan ng dalawa. Kasunod nito ang marahang usapan at maya-maya ang tunog ng halikan nila. Biglang nanikip ang dibdib ni Rina. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Bakit ba ako nasasaktan ng ganito? Malino naman na hindi ako mahal ni Diego. Ginagamit niya lang ako para magsilang ng anak niya. Mabilis siyang tumalikod at halos patakbong pumasok pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at sumandal doon. Napahawak na lamang siya sa kanyang dibdib. Ano ba to? Hindi ako pwedeng magselos sa kanila. Kaya ko namang ilugar ang kilos ko. Hoy, puso. Kung naririnig mo man ako, makisama ka naman oh. Huwag kang ma-inlove sa Diego na yun. 3 beses na sinuntok ni Rina ang sarili niyang dibdib. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakapag-isip ay may kumatok sa pinto. Pagbukas niya ay bumungad si Diego. Nakatitig ito sa kanya. Klase ng titig na para bang gusto siyang hubaran. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba kay Veronica ka ngayong gabi? Hindi ba obvious? Malamang nandito ako para bigyan ka ng trabaho.
Schedule mo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Rina, lalo pa nung bigla siyang itulak ni Diego sa kama. Halos magbuka na siyang tarsier noong mapagmasdan niya ang dahan-dahang paghuhubad ni Diego. Doon lamang lubusang nag-sink in ang lahat sa utak ni Rina. Sandali nga lang, may schedule? Tinatarantado mo ba kami ng asawa mo, Diego? Kanina lang nakita ko kayong dalawa na nagtatawanan sa kwarto nyo. Ang lagkit-lagkit pa ng bawat pilantik ng bawat dampi ng mga halik nyo. Tapos ngayon lilipat ka rito sa kwarto ko para sa round 2? Hindi pwede sa akin yan. Ang tibay naman ng stamina mong lalaki ka. Walang nangyari sa amin ngayong gabi. Naglambingan lang kami. Paraan ko lang yun para suyuin siya at magpaalam na ang gabing to ay gabi nating dalawa. Ano ba itong napasok ko? Ayoko, Diego. Hindi ako handa ngayong gabi. Huwag kang mabahala. I'll be gentle. Sisiguraduhin kong hindi ka masasaktan. Napalunok na lamang ng laway si Rina. Ngunit wala siyang nagawa kundi sumunod sa alon ng halik ni Diego. At sa pangalawang pagkakataon nga ay ganap na narating nila ang rurok. Habang nakaidlip si Diego sa kanyang tabi, nagpa siyang lumabas si Rina upang magpahangin. Sa kanyang paglabas ay nakita niya si Veronica sa minibar ng bahay. At sa mga mata nito ay malinaw ang apoy ng selos at galit. Doon nagsimula ang tahimik na digmaan ng dalawang babaeng kapwa nakatali sa iisang lalaki. Lumipas sa mga araw sa loob ng mansyon na tila ba may sariling takbo ng oras. Sa kabila ng lahat, unti-unting nasasanay si Rina. Nasasanay na siya sa malambot na kama, sa masasarap na pagkain, sa katahimikan ng malaking bahay, at higit sa lahat, nasasanay na rin siya sa presensya ni Diego. Mabuti naman at nailigtas ko na si tatay, kahit kapalit nito ang kalayaan ko. Habang malalim ang iniisip ni Rina roon sa ilalim ng puno na nasa hardin, bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Paglingon niya ay natanaw niya si Diego. May dala itong 2 baso ng malamig na juice. Iniabot nito ang isa sa kanya. Nabalitaan kong maayos ng lagay ng ama mo. Paano mo nalaman? Tumawag ako sa ospital kanina. Gusto kong makasiguradong maayos ang lahat. Ayokong namamblema ka, Rina. Hindi agad nakasagot si Rina. Ngayon lang niya nakitang lalaki sa ganoong anyo. Walang yabang at walang mapag-utos na tono. Salamat. Tatanawin ko tong utang na loob. Huwag mo akong pasalamatan. Kasama yun sa kasunduan natin. Noong mga sandaling yon ay tila bang mas naging komportable ang loob ni Rina kay Diego. Teka lang, ilang taon ka na nga? 32 na ako. Bakit mo naman natanong, Rina? Gusto ko lang magtanong. 30 years old kasi ako at akala ko naman 38 ka na. Mukha ba akong matanda? Hindi naman. Mukha ka lang stress. Sa unang pagkakataon ay harapang nakita at narinig ni Rina na tumawa si Diego at doon niya napansing gwapo pala talaga ito kapag ngumingiti ng totoo. Mula noon ay naging madalas sa mga pagkakataong nagkakasama sila. Minsan sa hardin, minsan sa library, minsan na may sa balkonahe tuwing gabi habang nakatanaw sa buwan. At sa bawat pag-uusap nila ay may bagong bahagi ng pagkatao ni Diego na natutuklasan si Rina. Nalaman niyang mahilig pala ito sa classical music, na marunong itong magluto, na minsan itong pinangarap maging isang architect, ngunit pinilit ng pamilya na pamahalaan ang negosyo. Unti-unti ring natutunan ni Diego ang mga bagay tungkol kay Rina. Ang hilig nito sa cheesy romance movies. Ang pangarap nitong makapagtayo ng maliit na laundry shop at ang ugali nitong gawing biro ang problema para lamang hindi umiyak. Isang araw napadaan si Rina sa may swimming pool. Nakita niya si Veronica na nakaupo sa gilid ng pool habang nakatingin ng diretso sa kanya. May kakaibang lamig sa mga mata nito. Yung tipong sapat na para maramdaman niyang may hindi magandang mangyayari. Mukhang komportable ka na rito. Huminto si Rina at marahang humarap dito. Kahit ayaw niyang makipagtalo, alam niyang hindi siya titigilan ng babae hanggat hindi nito nasasabing gusto nitong sabihin. May kailangan ka ba? Kung wala, maiwan na kita. Huwag mo kong tinatalikuran agad.
Kinakausap pa kita. Ang bilis mong nasanay sa buhay na hindi naman talaga para sa'yo. Napabuntong hininga si Rina. Ilang beses na niyang sinubukang ipaliwanag sa sariling wala siyang dapat patunayan sa babaeng ito. Ngunit sa bawat pagkakataong nagkakaharap sila ay tila may kung anong puwersang humihila sa kanya para lumaban. Hindi ko gusto ang lahat ng to. Talaga ba? Kasi sa nakikita ko, parang nasisihan ka naman. Lagi kayong magkasama ni Diego. Hindi lang sa isang kwarto, pati sa hardin at library. Ano Rina? Masarap ba ang asawa ko? Masarap ba? Oo, masarap. Masarap ang pera ng asawa mo. Yun lang ang habol ko kagaya ng napagkasunduan. Wala akong gusto sa asawa mo. Ginagawa ko lang trabaho ko. Kaya huwag mo akong husgahan kasi pareho nating hindi gusto to. Pareho lang tayong nangangailangan. Ginagamit niyo lang din ako dahil sa kakapusan niyong makabuo ng anak. At ganun din ako sa inyo. Nagpapagamit lang ako dahil kailangan ko ng pera. Hindi mo ako kilala, Veronica. Hindi ko na kailangan kilalanin ka. Kita ko kung anong klase kang babae. Pilit pinigilan ni Rina ang sarili. Ayaw niyang patulan ito. Ayaw niyang bigyan pa ng dahilan ng babae para lalo siyang hamakin. Ngunit bago pa siya makatalikod, ay bigla siyang tinulak ni Veronica. Napaatras siya at tuluyang nahulog sa swimming pool. Pag-ahon ng ulo niya ay agad siyang huminga ng malalim at nagpumilit na makalapit sa gilid ng pool. Veronica, ano bang problema mo? Ikaw ang problema ko! Lumuhod si Veronica at marahas na sinunggaban ang buhok ni Rina. Nanlaki ang mga mata ni Rina nang maramdaman niyang idiniin siya nito sa ilalim ng tubig. Agad siyang nagpumiglas. Pilit niyang inaalis ang pagkakahawak ni Veronica, ngunit masyadong madiin ang puwersa nito. Unti-unting naubos ang hangin sa kanyang dibdib. Pumipintig ang sentido niya habang pilit niyang inaabot ang ibabaw. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang huminga, ngunit tubig lamang ang pumapasok sa kanyang bibig. Habang unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin, ay naisip niyang baka hanggang doon na lamang siya. Mabuti na lamang dahil nakita sila ni Diego na noong mga sandaling yon ay kararating lamang galing sa opisina. Sinaklolohan agad nito si Rina mula sa pagkakalunod. Napagkasunduan na natin to, Veronica. Bakit nagagawa mo pa rin siyang saktan? Dahil nasasaktan ako kapag nakikita ko kayong magkasama. Nanginginig ang mga kamay ni Diego habang sinusubukang isalba si Rina. Nagsagawa siya ng mouth-to-mouth resuscitation. Ilang segundong lumipas na tila ba isang napakahabang oras para kay Diego. Biglang napaubo si Rina at lumabas ang tubig mula sa bibig nito. Napapikit si Diego sa matinding ginhawang naramdaman. Hindi na niya napigilan ang sariling yakapan nito ng mahigpit. Parang ngayon lamang niya naunawaan kung gaano kahalaga sa kanya ang babaeng nasa harapan niya. Gising ka na, Rina. Nag-aalala ako sa'yo. Diego, hindi ko sinasadyang nangyari kay Rina. Lumayas ka na, Veronica. Bago may magawa akong hindi maganda. Hindi na nakapagsalita si Veronica. Mabilis itong tumalikod at umalis. Samantalang wala nang sinayang na oras si Diego. Maingat niyang binuhat si Rina at dinala ito sa loob ng mansyon. Tinawagan niya rin agad ang kanyang personal doctor. Nang magbulat ng mga mata si Rina, ay puting kisame agad ang bumungad sa kanya. Mabigat ang kanyang katawan at tila umiikot pa ang kanyang paningin. Paglingon niya sa tabi, ay nakita niya si Diego na nakaupo sa gilid ng kama habang nakasubsob ang ulo nito sa magkapatong na mga braso. Mahigpit pa rin itong hawak ang kanyang kamay kahit natutulog. Bahagya niyang iginagalaw ang kanyang mga daliri na naging dahilan upang mag-angat ng ulo si Diego. Baka sa mukha ng lalaking labis na tuwa. Salamat at nagising ka na. Pilit bumangon si Rina ngunit mabilis siyang pinigilan ni Diego. Huwag muna. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Hindi. Kaya kong sarili ko. Bumalik ka na lang sa asawa mo. Mas kailangan ka ni Veronica. Dito lang ako sa tabi mo, Rina. Mas kailangan mo ko. Mas kailangan niyo ako. Anong ninyo? Sabog ka ba, Diego? Wala akong kakambal. Nag-iisa lang ako sa mundo.
Rina, buntis ka sabi ng doktor. Kaya mas kailangan mo ako ngayon. Parang tumigil ang mundo ni Rina. Nanlaki ang mga mata niya habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanyang tiyan. Totoo ba? Oo, Rina. Magkakaanak na tayo. Napahawak si Rina sa sariling tiyan. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Hindi ko alam. Dapat ba akong matakot? Nalilito ko. Para kong masaya pero hindi ko may paliwanag. Diego, paano kung darating ang araw na ipapanganak ko na siya? Hindi niyo na ba ako hahayaang makalapit sa anak ko? Huwag mo munang isipin yan, Rina. Ang kailangan mo lang gawin na maging malusog at alagaan ng bata. Hindi makakabuti sa sanggol ang pag-iisip mo na kung ano-ano. Lumipas sa mga linggo at unti-unting naging kapansin-pansin ang pagdadalang tao ni Rina. Kasabay ng paglaki ng kanyang tiyan ay ang pagbigat din ng mga nararamdaman niya. Hindi lamang dahil sa pagbabago ng kanyang katawan, kundi dahil sa unti-unti niyang nararamdamang tila ba muli na naman siyang nag-iisa. Nung unay halos hindi siya iwanan ni Diego. Palagi itong nasa tabi niya tuwing kakain siya. Sinisigurado nitong naiinom niya ang mga bitamina na inireseta ng doktor. Maging ang maliliit na bagay tulad ng pag-aayos ng unan niya o pagtulong sa kanya sa paglalakad ay ginagawa nito. Ngunit habang lumilipas sa mga araw ay unti-unting nagbago yon. Madalas nang mawala si Diego sa mansyon at sa tuwing nagtatanong si Rina kung nasaan ito, iisa lamang ang sagot ng mga katulong. May importante raw itong lakad. Mas lalong sumasakit ang dibdib ni Rina kapag nadadatnan niyang paalis si Diego kasama si Veronica. Palaging maayos ang bihis ng dalawa. Palaging tila may pupuntahang mahalagang okasyon at kahit pilit niyang kumbinsihin ang sariling wala siyang pakialam, hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa tuwing nakikita silang magkasabay na umaalis. Isang hapon, nakaupo si Rina sa sala habang hinihimas ang kanyang tiyan. Nakaramdam siya ng matinding pananakit ng likod at bahagyang pagkahilo. Napapikit siya at pilit huminga ng malalim. Agad lumapit ang isa sa mga kasambahay. Ma'am Rina, ayos na po ba kayo? Marahang umiling si Rina bilang senyales ng pagsasabing hindi maayos ang kanyang pakiramdam. Pakitawag naman si Diego. Saglit na nag-atubiling kasambahay. Batid kasi nitong wala si Diego sa mansyon. Umalis po siya kanina. Kasama na naman ba si Veronica? Hindi agad nakasagot ang kasambahay, ngunit sapat na ang pananahimik nito para makuha ni Rina ang sagot. Marahan siyang napangiti, ngunit ramdam niya ang pait sa kanyang dibdib. Sige, hayaan mo na. Sino ba naman ako para bigyan niya ng oras? Wala naman akong karapatan sa kanya. Tama si Veronica. Isa lang naman akong walking incubator sa bahay na to. Ang mabuti pa, alalayan mo ko makabalik sa kwarto ko. Gusto ko magpahinga. Habang nakahiga sa silid, ay hindi mapigilang mapaisip ni Rina. Muling nanariwa sa kanya ang isipan ang sinabi ni Diego noon. May pasabi-sabi pa siya na kailangan namin siya ng anak ko. Kaya hindi niya ako iiwanan. Pero ngayon wala na naman siya. Puro lang siya salita. Mga lalaki nga naman. Kinagabihan ay saka lamang nakauwi si Diego at Veronica. Agad binisita ni Diego si Rina upang kumustahin ang pagbubuntis nito. Pagkapasok pa lamang nito sa silid ay agad nitong napansin ang malamig na ekspresyon ni Rina. Lumapit ito sa kama at naupo sa gilid. Kumusta ang pakiramdam mo? Bakit gising ka pa? Hindi malusog sa batang pagpupuyat. Hindi agad sumagot si Rina. Para bang hangin lamang sa kanyang paningin si Diego. Sandali nga. Galit ka ba sa akin? May karapatan ba akong magalit? Hindi mo naman ako asawa. Isang makila lang naman ang turing mo sa akin na para bang pagawaan lamang na bata. Nakakatawa lang. Nung sinabi mong buntis ako, akala ko magiging magkaagapay tayo rito. Akala ko hindi ko mararamdamang mag-isa ako. Ikaw ang gumawa nito kaya dapat natulungan niyo akong alagaan ng batang to. Kahit nasa sinapupunan ko pa lang. Pasensya na, Rina. Pangako, aagapay ako sa pagbubuntis mo. Aagapay?
Pero sa tuwing kailangan kita, wala ka. Mga katulong mong kasama ko. Samantalang ikaw, palagi kang umaalis kasama si Veronica. Ang unfair niyo naman. Gusto niyong maghirap ako ng mag-isa. Tapos aangkinin niyo lang balang araw ang bata. Tumayo si Diego at napahawak sa noo. Rina, hindi ganun ang iniisip mo. Bakit? Mali ba ako? Malino naman na mas gusto mo pang makipag-date kay Veronica kaysa alagaan tong bata na nasa tiyan ko. Kaya siguro kayo hindi binibiyayaan ng sanggol dahil alam ng Panginoon na mga pabayang magulang kayo. Nagkakamali ka, Rina. Abala lang ako sa negosyo. May mga mahalagang bagay rin kaming nilalakad ni Veronica. Naintindihan ko. Hindi akong pangunahing prioridad mo. Hindi ako mahalaga para sa'yo kaya binabaliwala mo na lang ako. Tahimik na namayaning tensyon sa loob ng silid matapos sa mga salitang binitawan ni Rina. Nanatiling nakatayo si Diego sa tabi ng kama habang bakas sa mukha nitong pagpipigil sa sariling sumagot. Alam niyang wala nang saysayang pakikipagtalo pa. Sa kalagayan ni Rina ngayon, mas kailangan nitong maging panatag kaysa madagdagan pa ang bigat na dinadala. Kaya sa halip na magsalita ay marahan lamang siyang napabuntong hininga. Magpahinga ka muna. Pagkasabi niyon ay dahan-dahan itong tumalikod at lumabas ng silid. Nanatiling nakatitig si Rina sa pintuang sinara nito. May kung anong kirot na muling sumiksik sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit nasaktan siya sa pananahimik ni Diego. Ang katahimikang iniwan nito ang siyang lalo lamang nagpatibay sa kanyang hinala na wala talaga siyang halaga sa buhay ni Diego. Maliban na lamang sa sanggol na kanyang pinagbubuntis. Iniisip niyang mag-isa lang talaga siya sa laban na yon. Napahawak siya sa kanyang tiyan at marahang pumikit. Anak, pasensya ka na kung ganito ang mundong kakaharapin mo. Alam kong darating ang araw na paghihiwalayin nila tayong dalawa. Kaya ngayon pa lang, hindi ko hahayaang mangyari yun. Kailangan ko nang itamang mga pagkakamali ko. Kinabukasan ay maagang nagising si Rina. Tahimik ang buong mansyon at tanging mahinang kaluskos lamang ng mga kasambahay ang maririnig mula sa labas. Habang nakaupo sa gilid ng kama, muli niyang pinag-isipan ang matagal na niyang binabalak. Iyon ay ang tumakas at lumayas sa mansyong iyon. Kahit marami na akong utang sa kanila, hindi ko na kayang magtiis pa sa mansyon na to. Hindi ko kayang ipagpalit ang sanggol bilang kabayaran sa mga utang ko. Ilang linggo na rin niyang kinikimkim ang planong yon. Sa bawat araw na lumilipas ay lalo niyang nararamdaman na hindi siya kabilang sa lugar na yon. Isa lamang siyang estrangherang nakakulong sa marangyang mansyong tila ginto ang mga rehas. Kung makakauwi ako ngayon, baka may pagkakataon pa ako magsimula ulit. Baka kaya ko pang ilayo ang anak ko sa magulong mundong to. Mas gugustuhin ko pang maghirap ang anak ko kaysang yumaman at lumaki sa kasinungalingan. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang cabinet. Kumuha siya ng maliit na bag at nagsimulang mag-impake ng ilang damit. Kinuha rin niya ang natitira niyang pera na maingat niyang itinago sa ilalim ng drawer. Habang ginagawa yon, ay pilit niyang binubuo sa isip ang kanyang paglalayas. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ay nakaramdam siya ng konting pag-asa. Ngunit bigla yung naglaho nang marinig ang pagtunog ng kanyang cellphone. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang pangalan ng tumatawag. Si nanay na naman. Ano kayang balitang dala niya? Mabilis na yung sinagot. Mula sa kabilang linya ay agad niyang narinig ang nanginginig na boses ng kanyang ina. Anak, pasensya na kung natawag na naman ako. Agad nanikip ang dibdib ni Rina. Tila ba may suliranin na namang sasabihin ng kanyang ina. Bakit po? Anong nangyari? Tungkol na naman po ba kay tatay? Ayos ng lagay niya. Pwede na raw siyang mailabas ng ospital mamaya. Napabuntong hininga si Rina sa ginhawa. Ngunit agad ding bumalik ang kaba nang marinig ang sumunod na sinabi ng kanyang ina. Pero anak, kailangan pa raw bayaran ng final bill bago siya ma-discharge. Kulang pa tayo ng malaking halaga. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rina. Napalunok na lamang siya. Magkano pong kailangan pang bayaran? Kalahating milyon. Nang marinig ni Rina ang halaga ay tuluyan siyang napapikit.
Hindi niya kayang mabuong ganong kalaking pera ng ganon lamang kadali, lalo na kung lalayas na siya sa mansyon. Anak, pasensya ka na. Wala na kasi ako ibang malapitan. Napahigpit ang hawak ni Rina sa cellphone habang unti-unting tumutulong luha mula sa kanyang mga mata. Lahat ng pag-asang naramdaman niya ilang sandali lamang ang nakalipas ay biglang naglaho. Muli siyang ibinalik ng realidad sa malupit nitong katotohanan. Hindi pa siya pwedeng umalis. Hindi pa siya malaya. Nay, huwag po kayong mag-alala. Magpapadala po ako. Sigurado ka ba, anak? Oo, may lalabas natin si tatay. Pagkaputol ng tawag ay dahan-dahan siyang napaupo sa gilid ng kama. Napatingin siya sa nakaimpake niyang bag. Ilang segundo siyang napatitig doon bago marahan niyong isinara. Kasabay niyo ng muling pagsara ng pinto ng kanyang kalayaan. Wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang manatili sa mansyong yun. Kailangan niyang tiisin ang lahat. Para sa kanyang ama at para sa batang dinadala niya. Maya-maya lamang ay naririnig niya ang mahinang katok sa pinto. Pumasok si Diego. Nang makitang luha sa kanyang mga mata ay agad itong lumapit. Anong nangyari? Hindi agad sumagot si Rina. Marahan lamang siyang yumuko. Kailangan na raw may labas si tatay sa ospital. Kailangan pa ng malaking halaga para sa final bill. Ako nang bahala. Walang problema sa akin yan. Alam mo namang malakas ka sa akin. Napatingin si Rina kay Diego. Napangiti na lamang siya dahil sa tuwa. Mabutit na awa ka sa akin. Hindi to awa, Rina. Kasunduan natin to. At ayokong madagdagan pa ang iniisip mo. Natahimik si Rina. Sa kabila ng lahat ng sama ng loob niya rito, alam niyang wala na naman siyang ibang mapagpipilian. At sa pagkakataong yon, muli niyang naisip ang isang bagay na pilit niyang iniiwasang tanggapin. Habang tumatagal siya sa mansyon, lalo siyang nahuhulog sa isang buhay na baka hindi na niya kayang takasan. Mas lalo niyang minamahal si Diego. Bagaman nanatili pa rin si Rina sa mansyon, hindi na nawala ang bigat na kanyang nararamdaman. Pinili na lamang niyang ituon ng pansin sa batang nasa kanyang sinapupunan at iwasang masyadong isipin ang magulong sitwasyong kinasasadlakan niya. Isang tanghali, habang nag-iisa siya sa kanyang silid at tahimik na nagbabasa ng libro, bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan. Isang matinding kirot ang biglang rumagasa sa kanyang puson. Napapikit siya at napayuko sa sakit. Diyos ko, hindi ko pa naman kabuanan. Bakit ang sakit ng tiyan ko? Mabilis siyang napakapit sa gilid ng kama habang pilit na hinihingal. Hindi yon ordinaryong pananakit lamang. Pakiramdam niya ay may humihila sa kanyang tiyan. Maya-maya pa ay lalo yung lumakas. Napasingap siya. Saktong pagpasok ng isa sa mga kasambahay upang ihatid ang kanyang tanghalian. Agad siyang napansin ito. Ma'am Rina, ano pong nangyayari sa inyo? Ang tiyan ko, sobrang sakit. Nanlaki ang mga mata ng kasambahay. Hindi nito alam kung anong unang gagawin. Sandali lang po, tatawag ko ng sasakyan. Tatawagan ko lang isa sa mga driver ni Sir Diego. Mabilis na kumilos ang buong bahay. Sa loob lamang ng ilang minuto ay naihanda na ang itim na sasakyang may pribadong driver ng pamilya. Maingat na inalalayan si Rina palabas ng mansyon habang nananatiling pag-aalala sa mukha ng mga kasambahay. Dahil wala si Diego at hindi rin matagpuan si Veronica, ang kasambayang sumama kay Rina patungong ospital. Buong biyahe mahigpit niyang hawak ang kanyang tiyan habang paulit-ulit na nagdarasal. Kumapit ka lang, Ma'am Rina. Magiging maayos din ang lahat. Malapit na tayo. Pagdating sa ospital ay agad siyang isinailalim sa pagsusuri. Pakiramdam niya ay napakahaba ng bawat minutong lumilipas habang hinihintay ang resulta. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, ay halos hindi siya makahinga. Huwag kang mag-alala. Maayos ang lagay ng bata. Parang nabunutan ng napakalaking tinik si Rina. Napapikit siya at napahawak sa dibdib. Mukhang napagod ka lang at masyado kang na-stress. Kailangan mong magpahinga at iwasan ng sobrang pag-iisip. Salamat po, Dok. Pagkalabas niya sa silid ay tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Akma na sana silang uuwi ni Mila nang mapahinto siya sa paglalakad. Sa di kalayuan, may isang pamilyar na figura ang kanyang nakita.
Mila, mauna ka na muna sa sasakyan. May titingnan lang ako saglit. Sinundan ni Rina ang babaeng pamilyar sa kanya hanggang sa natagpuan niya itong nakatayo sa tapat ng isang silid habang yakap ang sariling katawan. Maputla ang mukha nito at halatang nangihina. Hindi na rin ito tulad ng dating palaging maayos ang postura at punong-puno ng kumpiyansa. Si Veronica yun? Ano kayang nangyayari sa kanya? Anong ginagawa niya rito? Siguro'y buntis na rin siya. Pero hindi eh. Mas lalo siyang pumayat. Hindi yata siya buntis. Napansin din ni Rina na tila bahagyang lumuwag ang suot nitong damit. Ngunit sa kabila niyon ay may kakaibang pagbabago sa hubog ng katawan nito. Mas matamlay at tila ilang gabi nang hindi nakakatulog. Maya-maya pa'y nakita niyang palihim na pinunasan ni Veronica ang mga luhang tumulo sa pisngi nito bago mabilis na naglakad palayo. Biglang may kung anong bumuo sa kanyang isipan. May tinatago si Veronica at tila malaking kaugnayan nito sa madalas na pag-alis nila ni Diego. Buong biyahe pa uwi hindi mapakali si Rina. Hindi na siya mapalagay. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang anyo ni Veronica sa ospital. Hindi yon ang babaeng kilala niyang mapagmataas at laging matapang humarap sa lahat. May kakaiba at gusto niyang malaman kung ano yon. Kinagabihan, habang tahimik ang buong mansyon, napansin niyang muling lumabas si Veronica mula sa silid nito. Mabagal ang paglalakad nito at tila nangihina. Pagdating sa may balkonahe ay naupo ito roon at tahimik na tumingin sa malayo. Mula sa kanyang kinatatayuan ay kitang-kita ni Rina ang bahagyang pagyuko ng mga balikat nito. At maya-maya lamang ay nakita niyang muli itong napahikbi. Humigpit ang hawak ni Rina sa doorknob ng kanyang silid. Nung una'y gusto lamang niyang ipagsawalang bahalang lahat. Tutal, ilang beses na rin siyang sinaktan ng babaeng yon. Ngunit may kung anong nagtutulak sa kanya na kausapin si Veronica. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Marahan siyang naglakad palapit sa balkonahe. Sa bawat hakbang ay lalo niyang nararamdaman ang kaba sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa likuran ni Veronica ay saglit siyang natigilan. Tahimik niyang minasdan ng babae. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. Veronica, maaari ba kitang makausap? Napahinto si Veronica sa marahang tinig ni Rina. Dahan-dahan itong lumingon. Halatang nagulat ito nang makitang nakatayo si Rina sa kanyang likuran. Agad nitong pinahid ang mga luha sa pisngi at pilit inayos ang sarili. Anong kailangan mo? Marahang umupo si Rina sa katapat nitong upuan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, wala siyang naramdamang galit habang nakatingin sa babae. Tanging pagkalito lang. Nakita kita kanina sa ospital. Saglit na natigilan si Veronica. Parang biglang nawala ang kulay sa mukha nito. Matagal ko nang napapansin na may kakaiba sa'yo. Hindi ka nakagaya ng dati. Madalas kang umiiyak. Madalas ka ring wala. Ano bang nangyayari? Ilang sandali itong hindi nagsalita. Tanging mahinang paghikbi lamang ang narinig ni Rina. Pagkatapos si marahan itong tumingala, namumula na ang mga mata nito. May maluba akong sakit, Rina. Parang nanigas si Rina sa kanyang narinig. Hindi siya agad nakapagsalita. Stage 4, ovarian cancer. Nanlaki ang mga mata ni Rina. Ilang buwan na lang ibinigay sa akin ng doktor. Kung suswertehin, baka umabot pa ako ng 1 taon. Napahawak si Rina sa kanyang dibdib. Biglang pumasok sa isip niya ang lahat ng kakaibang ikinikilos nito nitong mga nakaraang linggo. Ang pagiging matamlay, ang madalas na pag-iyak, ang palaging pagpunta sa ospital. Unti-unting nabuo ang lahat. Kaya pala hindi ka mabuntis-buntis. May sakit ka pala. Pasensya na, Veronica. Hindi ko alam na may malaking problema ka palang dinadala. Mapait na napangiti si Veronica. Kaya napapadalas ang pag-alis namin ni Diego nun upang magpunta sa ospital. Dahil alam naming malapit na akong mawala. Mahal na mahal ko siya kahit hindi niya ako minahal kahit kailan. Mahal ka niya. Hindi ka naman pakakasalan yun kung hindi ka niya mahal. Hindi. Arranged marriage lang kami. Pinagkasundo ng mga pamilya namin para
mapagsama dalawang negosyo. Simulat sa pool, alam kong wala akong lugar sa puso niya. Pero minahal ko pa rin siya. Natahimik si Rina. Hindi niya inaasahang maririnig ang mga salitang yon. Ang kondisyon ng mga magulang namin, kailangan naming magkaroon ng anak. Kapag hindi nangyari yon, mawawala sa amin ng malaking bahagi ng mana at kontrol sa negosyo. Doon tuluyang naunawaan ni Rina ang lahat. Ang kasunduan, ang pagpilit sa kanya, ang desperasyon nilang magkaanak. Napapikit si Veronica habang tuluyang tumulong kanyang mga luha. Nang malaman naming hindi na ako pwedeng magdalang tao. Dahil sa sakit ko, desperado na kami. Kaya ka dinala rito. Pumayag na lang din ako para kay Diego. Ayoko mawalan siya ng kontrol sa negosyo. Kailangan niya ng anak. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ni Rina. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay muling nagsalita si Veronica. May isang bagay kang dapat malaman. Bahagyang ngumiti si Veronica, ngunit bakas doon ng matinding sakit. Mahal ka ni Diego. Ang swerte mo, Rina. Sinabi niya sa akin noong isang gabi. Sinabi niyang hindi na lang ito tungkol sa bata. Mahal ka na niya. Kaya ayaw kanyang pakawalan. Napayuko si Rina. Hindi niya alam ko anong mararamdaman. Unti-unting tumayo si Veronica at lumapit sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala nang dating yabang at poot sa mga mata nito. Puro pagsusumamo na lamang. Alam kong marami akong kasalanan sa iyo, Rina. Hindi ko hinihinging patawarin mo ako. Pero kung dumating ang araw na mawala na ako, alagaan mo si Diego. At kung kaya mo, mahalin mo rin siya pabalik. Tuluyang tumulong luha ni Veronica, ganun din ang luha ni Rina. Mahigpit silang nagyakap at umagulgol. Lumipas ang ilang mga buwan, dumating ang araw na matagal nang kinatatakutan ni Rina. Madilim pa nang magising siya dahil sa mahinang iyak na narinig niya mula sa kabilang silid. Dali-dali siyang bumangon kahit mabigat na ang kanyang tiyan. Nang makarating siya roon, nakita niyang nakaupo si Diego sa gilid ng kama ni Veronica. Hawak nito ang malamig na kamay ng babae habang tahimik na pumapatak ang luha sa kanyang muka. Nakahiga si Veronica, maputla at tila payapang natutulog. Ngunit alam na agad ni Rina ang ibig sabihin nun. Wala na si Veronica. Parang huminto ang mundo sa loob ng ilang sandali. Hindi man naging madali ang lahat sa pagitan nilang tatlo. Naging bahagi pa rin si Veronica ng kanilang buhay. Siya ang babaeng unang nang mahal kay Diego ng buong buo. Siya rin ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para lamang kay Diego. Marahang lumapit si Rina at pinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Diego. Hindi agad ito nagsalita. Nanatili lamang itong nakayuko, tila pinipilit tanggapin ang nangyari. Makalipas ang ilang araw matapos maihatid sa huling hantungan si Veronica, naglakas ng loob si Diego na aminin kay Rina ang lahat ng lihim nilang mag-asawa. May kailangan akong sabihin sa'yo. Nang una, hindi ko kayang mahalin si Veronica. Ang kasal namin ay para lamang sa negosyo. Akala ko habang buhay na akong mabubuhay na walang nararamdaman para sa kahit sino. Pero nang dumating ka, nagbagong lahat. Totoo kitang minahal, Rina. Magpasa hanggang ngayon. Nagpaalam na rin naman ako kay Veronica. Matagal ko nang hiningi sa kanya ang kalayaan ko. Bago siya nawala, kinausap niya ako. Sinabi niyang matagal na niyang alam ang nararamdaman ko para sa'yo. At ang hiling niya lang ay maging tapat ako kapag dumating ang tamang panahon na tatanggapin mo ang pag-ibig ko. Hindi mo na kailangan ipaliwanag pa. Nasabi na sa akin ni Veronica noon ang lahat. Ang totoo niyan, matagal na rin kitang mahal, Diego. Nagpipigil lamang ako ng damdamin. May nawala man sa atin, may darating na pupuno ng puwang na iniwan niya. Hindi man mapapalitan si Veronica, may bagong buhay na darating para dali ng liwanag na gusto niyang iwan para sa atin. Kasama ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Kaming dalawa, handa kaming punan ng kulang sa mundo mo, Diego. Tuluyang napaiyak si Diego at niyakap si Rina ng mahigpit. Pagkalipas ng ilang linggo,
Dumating ang araw ng panganganak ni Rina. Mahal ko, hawakan mo mga kamay ko. Nandito lang ako, mahal. At nang marinig nila ang unang iyak ng kanilang anak, sabay na tumulong luha sa kanilang mga mata. Isang malusog na sanggol na babaeng sinilang. Pinangalanan nila itong Vera, pangalan na hango kay Veronica. Habang karga ni Diego ang kanilang anak, tumingin ito kay Rina. Mahal kita, Rina. Kayo ng anak natin. Mahal din kita at habang buhay kitang mamahalin. Mula noon, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Sa bawat tawa ni Vera, sa bawat umaga na sabay silang nagigising, at sa bawat gabing magkatabi silang natutulog. Lalo nilang nararamdaman na kahit gaano kasakit ang naging nakaraan, may dahilan ng lahat. Mahal, nasaan ang 1,000,000? 1,000,000? Para saan? Para sa pangako mo. Sabi mo, bibigyan mo ko ng 1,000,000 kung babaeng magiging anak natin. Natawa na lamang ang dalawa. Sa huli, natagpuan din nila ang pag-ibig na para sa kanila. Nagpakasal sila at sa kanilang mga puso, mananatiling buhay ang alaala ni Veronica, ang babaeng naging tulay upang mabuong pamilyang pinapangarap nila. Namuhay sina Diego at Rina ng masaya. Magkahawak kamay nilang hinarap ang bawat pagsubok at nangakong mamahalin ng isa't isa habang buhay.